Amen. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ngayon po ay nilako tayo sa ating testimony. Sino po ang magpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Amen. Wala po pinagpala. Hindi sa financial, mga kapatid, hindi sa kayamanan. Sa ano rin, marami tayong pagpapala na natatanggap ng mga kapatid. Hindi lang tayo sa sabi nga na gusto na nakuha natin ang gusto natin. Sabi nga problema, pagpapala din kasi dyan tayo lumalakas. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa tayo sa tayo. Salamat, Pastor. Tunay yung sinabi ko na hindi lang yung pagpapala na dapat namin pasalamat sa Panginoon. Sa buhay ko, nung dumating ako after our vacation in the Philippines, kinausap ako ng amo ko, sabi niya, I don't know yun, sabi niya, pagbawasan kita ng araw, sabi niya, gano'n. Gagawin na lang akong 2 times a week, although meron akong some other sama sa iba. Eh, parang ako ngayon, sabi ko walang kaabot-abot, dahil ako sinabi niya. Eh, sabi ko, kasi ako yung schedule ko, parang nag-lockdown, marami na ako open hours, sabi ko, I think it is better for me to look for another job. Although, nagtrabaho ko sa kanya ng 4 years, maganda yung relasyon namin, sabi ko, may pangangailangan din ako, kaya nag-decide ako na pumanap ng ibang trabaho. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, alam ko, sabi ko, tinulungan mo ako noong mga nangangarang araw at marami ng blessing na binigay sa aking buhay. Itong nangyayari na to sa akin, just for the pagsubok siguro, sabi ko, kakapit ako sa'yo, sabi ko, maniwala kayo mga kapatid, pag tayo nasa Panginoon, pag tayo natin nasa Panginoon, may trabaho man tayo. Sino may nagsabi? Sister na rin yata, may trabaho man tayo, alam mo tayong trabaho, nakakasurvive tayong lahat, at hindi mabigat yung kalooban natin. Ang sa akin lang, we need to look always for the brighter side kung ano man yung nangyayari sa ating buhay. Sabi ko noon, Panginoon, sabi ko, at least makakapahinga ako. Sabi ko, dito na ako pumunta, nakakapahinga muna ako. Sabi ko, and then after that, nakahanap na ako ng trabaho. At this time, sabi ko, nakakita na ako ng trabaho sa care home na siya gawin na ako bukas. Una ko sinabi nung sa employer ko, sabi niya kasi nakalagay kasi sa kontrata, there is a Sunday shift, sabi ko, kung meron Sunday, sabi ko, ayoko, sabi ko, kasi ako dito sa exclusive for our charge, Saturday and Sunday, sabi ko. Sabi niya, ipapahagod kasi kailangan mo pumasok ng Sunday, sabi ko, one Sunday, sabi ko, I want to be honest with you, no Sunday at all, sabi niya. Kaya, nung awa ng Panginoon, hindi ba naman nila yung kontrata, ginawa nilang, sabi nila, kasi matter kung mag-start ako ng maaga, hanggang, let's say, 7 o'clock ng gabi, it's okay with me, as long that there's no Sunday, and Saturday, every other Saturday, hanggang tanghali lang. Ginawa nila yung kontrata, ginano na, bukas ako yung magsasyado, samahan ako ng Panginoon sa aking buhay. Kasi ito sa another chapter of my life, for the whole 23 years of my life here in UK, in London, I am doing household job. But this time, I know, as base naman sa training ko, ako naman ay nakapasa. Kaya maraming salamat, Panginoon, maraming salamat po. Samahan niyo po ako bukas, Panginoon, sa lahat po ng aking gagawin, Panginoon, sa lahat po ng aking plano sa buhay, sa amin po ni Brother Sok, sa lahat po ng ginagawa namin sa buhay. Binibigay po namin sa iyo, Panginoon, para po kami yung pagtubayan. Pinupuli po namin sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Sister Edith. Talagang pag tayo na hindi pagbilang, bawa Panginoon ang rason natin talagang binigay sa atin. Sino pa po mga kapatid? Sister Cecil, palapakan po natin ang Salamat po sa Panginoon Diyos dahil hindi lang tayo sa Pilipinas, sa Canada. So, nag-start na tayo
kaming lahat. At unang pasalamat ko dahil nakita kami sa mga kapatid natin sa Paris. Sa Sister Owen. Diba nakita natin for 6 years, Zoom lang. Ngayon, nakita ko sila in person. Kapatid niya, anak, ako, kahit dalawang lugar na kapuntahan namin. Maraming salamat sa Panginoon Diyos dahil once makatapak ng ibang country, wow. So iba na naman ito. So, dahil tayo ay tapat, hindi lang ako yung lahat. Kailangan hindi lang sa pera. Kailangan natin na maging tapat tayo sa ating yung paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang ako gusto natin, yan lang kailangan kayo ang paglilingkod natin ay matapatan. At magpasalamat din ako sa ating partner na si Jim. Dahil minsan yan, kahit ganyan nagsimangat ng mga yung mabait yan. Pero yan ang, hindi lang sa physical aspect ng tao, hindi sa loob. Kung lapitan mo siya, tulong yan sa iyo kung anong kailangan. So, maraming salamat sa Panginoon Diyos. Then, sa April na naman, sa the Lord, magkakala ko ng Canada, tuloy niya sa Israel. So, to God be all the glory sa lahat ng ating mga pagpapala. Maraming salamat po, Pastora. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa mga Sister Ceci. And sana ako makarating ng Europe. Sama ko. Pero lahat tayo sama ko tayo mag-holiday. Sino pa po mga kapatid? Nadako na po tayo mga kapatid sa special namin. Hindi ko pa nasabi. Alam mo ba? Group 1, mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, ano na tayo? Amen, mga kapatid. Parang pinakakuhan ako kasi nag-practice ako ng mga magano na lang sa parang wala sila ang group 1, Sister Edna, si Brother Ben, Sister Jill, sino pa? Ay, naku, magagaling sa iyo lang. Pwede po kami magpaano, ano ba ito, mag-ano? Halika kayo! Pagkadami sa Virgin, kakanta lang tayo. Halika kayo! Halika kayo, Sister Jen! Group 1, sa inyo. Okay lang muna. Group 1. Ako lang ang hawak ng may tutulan. Dali na si Seth. Sister Chick, mas marunong ka sa amin kumanta na. Para may bangak kami. Lali na kayo. Sige na, Sister Chick, kumanta na. Support na lang kami nila. Susunod po yung group ko naman. Sister May, hindi kami pinag-ready ni Pastor Day ng 1 week. 12 days lang. Dapat ano kami, tutula o sasayaw.
Maniwala ka. Kasi tinamahan kami si mga senior kami. Pinagpapawisan daw kami. Ayaw mo mas maganda pumadyan. Parang hindi ko naririnig yung boses namin. Hindi kaya. Di ba? Yan ang
Palawan. Kasi talagang sabi nga, kung walang bumagyo talagang sasama kami sa kantahan. Hindi tayo, kahit ano pa man ang boses natin, ang ating awitin ay ating inihalo sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang kapatid, sa mga may magagandang boses, huwag yung tatago kasi kakalawangin. Kami tingnan yung mga kapatid, nahasa namin, pero talagang ibang karunungan ang binigay sa amin ng Panginoon. Kaya, pero pag sinabing kakanta, kakanta tayo. Pag sinabing tutula, kaya lang walang tula. Amen. Wala na akong mahawit ngayon, mga kapatid. Baka may isa pa tayong special number. Sino po ang wala na? Sige po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating announcement. Sa atin na pong announcement tayo, mga kapatid. Ayan, sa mga nasa online po, sa ating mga kapatiran, patuloy po namin kayo inahiyan sa ating Bible study na ginaganap sa araw-araw. Sa ating Lunes hanggang sa Sabado, meron po tayong mga Bible study na ginaganap. Sa Lunes po ang sa Abu Dhabi, ang Martes sa Russia, ay Abu Dhabi, Qatar po ang Lunes, at ang Martes ang Russia, Miyerkules sa Main Charts, London, Manila, at ang ating Thursday po ay ang Italy. Abu Dhabi. At Italy and Abu Dhabi po. At ang Friday, ang Main Charts, Qatar, Paris, at saka Israel po, mga kapatid. At ang Saturday natin ang Abu Dhabi. At ang London po, at ang ating Sunday, ayan po mga services po natin ngayon, yung Sunday, meron po service ang Italy at ang London. Amen. At ang ating pong first Sunday of the month ay nagkakaroon po tayo ng communion and anointing of oil. At ang ating Tuesday na prayer group, mga kapatid, meron po tayong mga prayer group sa mga groupings po natin na hindi pa po, wala pang group, mga kapatid, mag-grupo tayo. Lagi po natin tatandaan na sabi nga prayer. Isa, yan ang pinakamahalaga natin na sandata para sa ating kalaban, sa ating mga panalangin, sa ating mga problema, sa ating mga lahat mga kapatid pangangailangan, prayer talaga ang ating kailangan, mga kapatid. At sa ating last Sunday of the month ay ang mga birthday celebrant na nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan at nag-share sa kanilang mga blessing na nagagaling sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Pasulit na po tayo. So, may Sunday na lang po para sa ating unang hilig na taglamig. Amen. Amen po, mga kapatid. At sa ating wala na po. Ihanda po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, para sa ating ay ating pong batas ng kasaganahan ay ang magpapahayag po ay walang ibang hindi ang ating mga pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga pastor. Thank you, Pastor Mary. Ngayon lang ako nakakatuwa, mga kapatid. Because last Tuesday, sa ating unity prayer meeting, mga kapatid, pinag-usapan natin ito di ba? Yung, kasi kung papansin yung mga kapatid, ang lagi na lang nag-sharing dito ng repertory. Kung hindi si Brother So, si Sister Edith, kung hindi si Sister Edith, nandiyan si Brother Rolling, mga kapatid. So, we decided nung pag-usapan natin last Tuesday na why not itong gawin natin by prayer group. Kasi I think ginawa naman natin last time before Sister Edith, di ba? So, everybody agreed, mga kapatid. So, nakikita nyo sa harapan ay yung hindi nyo nakikita, makikita nyo na yan. Kaya, next Sunday, group 2 naman, prayer group 2, mga kapatid.
meron pa tayo mga panahon na tayo maghanda. Diba? Mga kapatid, din tayo dun sa mga group 8, group 11, group 13. They have so much time to prepare para sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, kaya, kanina mga kapatid, tingnan nyo, sabi nga ni Sister Myrna, mga kapatid, hindi nyo nakikita na nag-offer dito ng handog. Pero nakita nyo siya, pero sabi niya, pinawisan ako. Pinawisan ako sa gulong pa siya. Kasi mga kapatid, yan ay para sa Panginoon, mga kapatid. At sige, at dadako tayo mga kapatid sa batas ng kasaganahan. Okay, mga kapatid. Ang pamagat ng ating paggulay-gulayan ngayong hapon ay okay. Blessed are all who fear the Lord. Mga kapatid. At bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, allow me to saan nga ba mga kapatid sa ating making panalangin? Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Maraming salamat po Diyos sa oras na ito, sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami narito kami, Panginoon, sa mga samahan po, Panginoon, upang pag-aralan namin po ang mga salita tungkol po sa pagtalas ng kasaganahan. Maraming salamat po Diyos sa presensya po, Panginoon, at anuman po, Panginoon, ang katuroan, kapayagan po, Panginoon, ng mga salita, ng marinig, Panginoon, ito po ay sa kalakasan po ng aming pananampalataya. Salamat po Diyos. Bless us, O Lord. In Jesus' name, Amen. Okay mga kapatid. Basahin po natin mga kapatid ang sinasabi sa Psalm 128 verse 1 to 4. Ang sinasabi dito, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Verse 2, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging hawak ka. Kasi mga kapatid, ang kabubuti mo. And verse 3, sabi dito, asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas ng mga pinagkaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo na palibot sa palibot ng iyong dula. Verse 4, narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po Diyos. Okay mga kapatid, sabi nga, blessed are all who fear the Lord. Mapalad ang bawat sa mga kapatid na natatakot sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, to fear the Lord ay hindi ibig sabihin mga kapatid na tayo ay natatakot sa Diyos. Mga kapatid, para tayo ay lumayo sa Kanya. Hindi na tayo magsisimba. Hindi na tayo makikinig sa salita ng Diyos. Hindi na tayo magbibigay ng ating kapo. Mga kapatid, hindi yun ang ibig sabihin na tayo ay natatakot sa Diyos. Sa halip mga kapatid, ang ibig sabihin ay yung pagkamangha natin, mga kapatid, sa kamahalan ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, upang tayo ay makalapit sa Kanya. Kaya nandito tayo ngayon mga kapatid, sa Kanyang bahay sambahan. Di ba? Tayo, makalapit tayo mga kapatid, na mayroon tayong malaking paggalang sa Kanya. Pagpaparangal sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid ay we have to take seriously ang Diyos, mga kapatid. At ilagay natin siya una sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Kaya, mga kapatid,
ang mga natatakot sa Panginoon ay lumalakad sa kanyang mga pamamahalan. Mga kapatid, but those who fear the Lord are those who walk in God's ways. Mga kapatid, sa ibig sabihin ito mga kapatid, sa ibang salita, na yung tamang pagtingin natin, yung tamang saloobin natin sa Diyos, mga kapatid, na ito ay mangunguna, mga kapatid. Pangungunahan niya ang tamang mga paggawa natin, yung tamang pagkilos natin, mga kapatid, sa ating mga buhay. Kaya tayo, mga kapatid, na paano din sa sinabi ng ating Panginoon Isus, mga kapatid? And John chapter 4:14, verse 2, ang sinasabi dito, that whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Pakinig kayo, mga kapatid. He is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father. And I, sabi niya, and I, ako rin, sabi niya, and I too will love Him and show myself to Him. Mga kapatid, alam natin ang mga utos ng Diyos. Ang isa dito, mga kapatid, ay yung pagbibigay ng ating ikapo. Di ba? Mga kapatid, natulad ng sinasabi sa Malakay 3:10, na dadalhin niyo ang iyong buong ikapo sa aking tahanan. Mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang ikapo ay ito ay isang malalim, mga kapatid, na pagpapahayag ng pagmamahal. Our deep love to God. Mga kapatid, yung pasasalamat natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ito ay nag-represent, ito ay kumakatawan, mga kapatid, yung commitment natin, mga kapatid, na bang ilagay natin ang Diyos una sa ating buhay. Sa halip, mga kapatid, na bilang isang just a financial obligation, mga kapatid, no? Ilagay natin ang Diyos, mga kapatid, una sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, itong paggawa natin, itong pagkilos natin, ito ay bilang testamento, mga kapatid. Ito ay patutuo, mga kapatid. The testament of faith, mga kapatid. Yung 10%, mga kapatid, na paghahandog sa ating paglilingkod, mga kapatid, iyan ay upang parangalan natin ang Diyos. We have to honor God, mga kapatid. Yung pagsuporta natin sa simbahan, sa kanyang bahay-sambahan, mga kapatid. Ganun din, yung pagpapakita natin sa ating pagsunod. Kaya, mga kapatid, ilagay natin una ang Diyos na sentro sa ating buhay. And that's the fear of the Lord, mga kapatid. Pagkatapos niyan, hayaan natin, mga kapatid, na yung batas ng Diyos ay mamarkahan na ang kabilugan ng ating buhay. Ang Diyos na magmamarka, mga kapatid. Diba? Kaya natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Na mamarkahan yung hangganan, yung limitasyon natin, yung ating gagawin o yung ating gagawin pa, mga kapatid. At kapag ginawa natin yun, mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos na ang bahala sa lahat. Diba? And all things works together for good sa ating buhay, mga kapatid. For those who love Him, yung nagmamahal sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Kaya, at you know what, mga kapatid, yung salitang pagpapala, the word blessing, mga kapatid, ibig sabihin niyan ay masaya, happy,
tayo kapag may nagpapala, kung may mga blessings tayo natatanggap. Sino ang nalulungkot dito mga kapatid? Kapag may natatanggap na blessing. Yun na mga kapatid. Kaya ang pagpapala mga kapatid, the blessing, ibig sabihin yan ay masaya. Mga kapatid. Amen ba? Kaya ang totoong kaligayahan mga kapatid, ang tunay na kaligayahan, yung real happiness or the true happiness mga kapatid, iyan ay mahanap natin yan. Mga kapatid, mahanap lang natin yan pag tayo mga kapatid ay natatakot sa Panginoon. Diba? Mahanap natin yan sa buhay mga kapatid. Kapag tayo ay natatakot sa Panginoon at kapag tayo ay lumalakad mga kapatid sa kanyang mga pamaraanan. Amen ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, dapat nating ilagay parangalan natin mga kapatid ang kailanmang pinagpalang Diyos bago tayo pagpapalain sa ating sarili. Amen ba mga kapatid? Kaya huwag tayong matakot mga kapatid. Huwag tayong matakot na mababawasan yung account natin. Mababawasan yung laman ng bulsa natin mga kapatid. Huwag tayong matakot. Sabi natin ay huwag lang magpunta ng simbahan. Baka naman i-re-relevant tayo sa ating ikapo. Paano natin ipakita mga kapatid ang ating pagmamahal sa Diyos? Paano natin ipakita na pinaparangalan natin ang Diyos kung tayo ay natatakot? Dapat lumapit tayo sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Dapat lumapit tayo sa Diyos. Na tayo mga kapatid ay pagpapalain ng Diyos kapag nalagay natin sa sentro ng ating buhay. Hindi na ako magtatagal mga kapatid na tayo po ay tumayo para ipakita natin mga kapatid yung ating paggalang at yung malalim natin ng pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Manalangin mga kapatid. Panginoon, narito po, dala namin po ang aming mga ikapo, aming handog sa mga kapatid. Panginoon, ilapat mo po Panginoon ang iyong mga makapangyarihan kamay. At basbasan po Panginoon ang mga dala namin ito. Nawa ito Panginoon ay makakatulong po sa pagpapalagaan ng mga banal na salita. At ang maraming pang kaluluwa, Panginoon, na nasa sinibutan na makilala ka pa ng lubusan sa minakilang pangalan. Panginoon, turuan mo po kami na maging matakot para ngalan ka namin, Panginoon, sa pagpapahayag po ng aming pagmamahal sa pamamagitan po ng pagbibigyan ng aming po. Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong tapat, ang pusong mapagmahal, ang pusong mapagpasalamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, mas lang napagpala mo po
ang bawat sa aming Panginoon at tupunin mo ang aming mga lungkutan ng siksik, liklikay, kagumapaw ng kapatid. Panginoon, pamamahalin po ang aming mga buhay, Panginoon, at siya lamang po at tanging ikaw ang siyang maitaas, maparangalan, mapurihan, at mapasalamatan sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, Pastor Jay. And exercise.